Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na ni? Handa na mi. BBM or Pacman? Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Oh. Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon mga millennial. Maraming mga nega gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers. Ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts na yun. I was expecting harder questions like love life. Oh, Ina and Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Matanggal na stress. Maraming salamat, lalo na sa natatat. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Happy Thursday morning! It's November 9, 2023. Oras na naman para makapagkwentuhan at kulitan. Kasama ang mga taong nasa sentro ng balita ngayon. Dito lamang po yan sa Politiscoop. Ako si Ina Andolong. Michael Patin po, magandang umaga. Good morning! Okay, we're down to our last episode for the week. Pero hindi natin mapapalampas ang linggong ito nang hindi pinag-uusapan. Itong insidente po dyan, ako, ano ba yan? Diyan po sa Misamis Occidental. Nakababahalang pangyayari noong linggo, November 5. Isang radio anchor ang patay matapos barilin sa kanyang home studio. Ano ba yan sa mismong bahay? Habang live on air. Ay, ang biktima si Ginoong Juan Humalon, nakilala rin bilang Johnny Walker. Ongoing ang investigasyon sa kaso at ayon sa pulis, may 3 taong posibleng direktang may kinalaman sa pamamaslang. Yan. Ay nako, sa Misamis Occidental po nangyari yan, ang insidente yan. Lalo nakakabahala ito dahil sunod-sunod ang kaso ng mga ambush doon. Wala pa isang buwan nang nakalipas noong inambush ang convoy ni Governor Henry Waminal na muling nakaligtas. Muli po, no? Sa nasabing pagkatangkas sa kanyang buhay dahil ilang beses na po talaga siyang tinatambangan. Ako, may agimat tapos si Governor. Pero ito pong ang usapin pong ito, mga kababayan, mahirap pong palampasin ito dahil kapwa namin mamamahayag at isa pa, no, broad daylight. Pinasok sa kanyang home studio. Ay, nako talaga. Oh, it's alarming, nakaka-bother because of how brazen and on live air. Ano ba yun? Anyway, yan po ating mapapag-uusapan natin kasama ang tagapagsalita po ni Misamis Occidental Governor Henry Minal. Okay, si General Ismael Yu. Good morning, sir. Si General Ismael Yu po. Ngayon, tignan niyo po ang wangis niya. Napaka-guwapito niya. Siya po ang dating spokesperson din ng PNP. Yan, kaya sanay na sanay po ito si General. Yan. Okay. Good morning, Michael and Ina at saka sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Magandang umaga sa inyo lahat. Buong Pilipinas at buong mundo. Yeah. Okay, nako, ay kami ni Michael medyo, this incident, sir, nangyari po nung weekend pa. Baka may latest update po kayo na ma-share sa amin sa investigasyon doon sa aming kabaro na si Ginoong Juan Humalon. May 3 suspects. Humalon po ba o Jumalon? Kung sa ating dialect, humalon po yan. Humalon. Kung English ay magiging Jumalon. Jumalon, oo. Yun nga. Pag binabanggit po yan ng mga international media, Jumalon ang sinasabi. Pero humalon mo, no? Humalon. Humalon. Sige. May update po ba kayo munang ma-share dyan po sa investigasyon, sir? Initial extract lang itong nakarating sa akin. Kagabi binigyan ako ng kunting briefing.
meron na silang suspect. Meron na silang person of interest. According to the Provincial Director Dwight Monato, Colonel Dwight Monato, magsasampa na sila ng kaso. But this has to be declared itself by the Provincial Director. So we will still wait the finality of their actions taken, and by the time it will be official. Correct, sir. Sir, Yung persons marami of interest po, Okay. na nakita natin sa video, 3. So ito po, ilan po ba ng sinasabing persons of interest o itong suspects po na Sa na-identify? ngayon, isa pa ang na-identify, and saka yung dalawa is still on pursuit. Kung Hinahanap ba na. pinapakita ng pulisya yung composite sketch po, Jen? Yung initially, yun ang naging artist sketch doon, lalo na doon sa yung klarong-klarong nakita talaga ng tagabantay, yung doon sa labas. Yun talaga ang klaro sa kanya. Yun po ang nailarawan niya doon sa ating cartographer, at yan ang labas ng artist sketch. Kwento lang po natin, ito po nakikita niyong video na ito, may 2 pumasok at may bantay, no, na sinasabi. At kinausap pa raw yung bantay, parang may sinasabi na mananawagan ata na yung wallet niya ay nawala, parang ganun po, no. So parang may treachery ka agad eh. Tapos nung nakapasok na po, yan po yung nakikita niyo. Yung tawag ito, ginamitan na siya ng force, tinutukan ng baril at may pumasok na isa doon sa loob po ng bahay ni Ginoong Humalon. Yes. Tapos doon na po siya habang. Apo. Yan. Sige po. hindi po ito parang dyan po sa Misamis Occidental, as we mentioned sa amin pong intro, parang tama po bang description na sabihin na malakas ang loob ng mga kriminal po, especially consider yung mga nangyari din po sa governor, and then now ito pong broadcaster na ito. Okay, kung titingnan po natin as a whole ang Misamis Occidental, hindi naman po siya sinasabing as a whole, peaceful naman po. Ang report naman natin sa ating statistics sa police at everyday na report, it's peaceful. Ito yung nangyari talaga sa Calamba lamang. Cause and effect ito, kung ano man yung mga pinagmulan nitong mga involved dito sa insidenteng ito, yan po ang resulta. Ang masasabi lang natin dito, kung ilalagay natin dito sa tinatawag sa enforcement view, we will really kumbaga ang Philippine National Police, isa yan sa inaasahan natin na iimbestigahan talaga nila kung ano ang pulot dulo nitong mga aksyon na ginagawa ng ating mga perpetrators na humantong na talaga sa pagpatay. Yung isa critical, yung isa pagsabog sa harapan ng bahay. And beforehand, meron pang explosion kay governor pa nangyayari. So it is still on process. Yung binabanggit niyo po, General, yung binabanggit po ni Ina, ito po ay separate incidents at maaring iba-iba po ang motibo, no? Kasi ang laki po ng Misamis Occidental. Ang ibig sabihin po ba, wala kayo nakikitang pagkakahambing o pagkakaugnay nitong hiwa-hiwalay po na mga krimen na ito, Jan? Wala. Ang nililink lang natin dahil nga na-involve kasi si Mayor June Villanueva, na-involve yung engineer, na-involve itong biktima ngayon, itong nasawi, na supporter ng ating mahal na gobernador. Yun po, gano'n. Yun lang naman po ang link doon. Pero yun ang link. ito namang mga ito namang mga involved dito sa tatlong insidente na magkasunod, may mga kanya-kanya din itong mga personal at saka kanya-kanya mga activity sa trabaho nila na meron din silang mga napagdaanan, nakatransaksyon. Siyempre, meron din siguro hindi napagkaintindihan. Oo, kasi may pinag-uusapan na parang away sa lupa, no? May ganun po akong nabasang na balita. That has to be found out also. Kailangan niya na ma-confirm pa rin natin. It's still on process pa rin. So we still have to wait the investigation result. Kayo, General, bilang spokesperson po ng PNP, kasana yan, nag-counter-terrorism na kayo. Ang dami nyo na pong
mga kasanayan na bilang inyong panunungkulan dati sa PNP kasi retired na po kayo ngayon. Sa nakikita niyo pong galawan, yan, ito po yan. Ang kagandahan nito, police din po ang ating ini-interview dahil sanay ito sa investigasyon eh. Sa ganito pong galawan, sa nakita niyo pong galawan, kunyari yung sa pag-snipe kay Governor Robinal, yung sinasabi niyong paglagay ng IED, pag-ambush sa kanya, kinabit sa poste, yung ito pong galawan ito, no, yung dalawa o tatlo yan, tatlong suspects natin. Ano pong nakikita niyong galawan? Professional po bang maituturing ang galawang ito o ito ay medyo may pagkahara-hara din, parang mga taga-kantong ano ba ito? Yung binabanggit niyo po. Ano pong galawan? May professionalism ba ito? Sila ba'y matuturing na parang professional o hired assassins, General? Sa lumalabas ngayon ng speculations pa naman yan. Yung sinasabi nga nila, gun for hire. Eh, classic na ho yan talaga. Kasi sabi nga natin, itong gun for hire, kaya nga they are for hire, kasi hanap buhay nila yan. Ang inaano natin dito, dahil bayad sila, as yung inaano ng kultura, pinagpaplanuhan talaga nila yan kung paano nila ma-accomplish or matapos yung trabaho hinihingi sa kanila. Siyempre po, ang ano dyan is to inflict casualty to the contract. Kasi kinokontrata sila eh. Sa magkahiwalay na pagkakataon, no? Magkahiwalay na pagkakataon. Kaya bilang bilang dating nasa active service, isa ito sa mga lagi naming tinitingnan doon sa grounds ng tinatawag na pagpaplano kung paano ginagawa. Kasi sa akin, when I was still in as a lieutenant, no, kung nagwe-wage kami ng operation, we really plan before we get in. So the same thing itong ginagawa, hindi yan basta-basta na lang na ginagawa nila, pinagpaplanuhan anong gagawin. Kasi sa isang premises or kahit saan ka man, hindi ka basta-basta makakapasok because our people, ang ating community, may instinct po yan ng defense. May instinct ng defense. Kahit po tayo sa ating personal na sa mga bahay. Pagka medyo hindi natin kilala at may mga strangers na ganyan, siyempre, tayo. Naghahanda tayo. Tinatanong. Kaya ko po natanong, General, is baka ito ay import o imported, parang gano'n. Eh, no? Kaya kung gun for hire, kasi hindi naman po sa isang lugar, sa Misamis Occidental lang po ba lahat yan. Pero ang napansin ko po rito, kung napansin nyo rin po, no, batay sa video na nakita natin, yung habang tinututukan po yung helper, yung nagbukas ng pinto, no, dire-diretso po yung video, no? Iba-ibang CCTV yon. Minuto! Wala akong nabilang na 5 minuto. Siguro mga 1 hanggang 3 lang po, no? At nakabalik na kagad yung bumaril. Ang ibig sabihin po, isa lang po, alam niyo, crime reporter po ako, nagkasama na tayo dati. Opo. Ang napansin ko lang, yung tulin o yung bilis ng pag-identify, pagpasok ng isang may baril din, at pagbaril kay Ginoong Humalon, walang 5 minuto. So, 1 hanggang 3 lang po ang bilang ko. Ang ibig sabihin, tukoy niya po kung saan yung pupuntahan niya. Hindi na siya naghanap eh. Parang gano'n eh. So, baka po meron siyang, yung sabi niyo it's either may plan talaga sila, kinasing po yung bahay, yung kwarto, or kilala na nila ito. Malamang nag-casing po yan dati, nanawagan na rin. Kasi yung sinabi nila, nawawalay-walit, baka pinayagan na yan dati na yun ang alibay, di ba, papapasok, nawawala yung wallet ko, parang gano'n. Madaling makapasok pala pag gano'n po. So, anong tingin niyo po in terms of itong ating mga sa mga kasong ito, yung mga gun for hire, is it sa tingin niyo endemic o diyan po ba sila taga Misamis, o maaring may hina-hire pa pong ibang tao sa ibang lugar para lang po i-import at magsagawa po ng ambush na ito? General. Depende yan. Ang entry kasi na ginawa nilang yan, dyan sa video na yan, ang entry na ginawa nila is swift action. Tulin eh. Swift action. So, ang ibig sabihin yan, pinag-aralan muna nila saan papasok, kailan, at papano. Kasi ang endpoint niyan is yung i-neutralize nila yung target nila. So, ito, sa tinanong mo kung ito ay magkakilala or mayroon pa bang ibang ginamit,
That is a possibility. All possible approach. Ang tawag diyan is approach. Kung ano yung effective na approach na gagamitin nila, yun ang i-apply. So dito ang nag-apply is swift action. Swift, opo. Ang nag-apply dito swift action using the story of a lost wallet. Opo. Using the story of a lost wallet. So yung lost wallet na yan, meron na yung previous cover. Ang tawag naman dyan, cover story, previous cover, na meron talagang naiwan na wallet. Opo, effective nangyari. Para ma-convince sila na talagang may naiwan na wallet. So yan ay napagkwentuhan lamang natin, ano? Kasi sa kwento na yan, dyan sa ano natin, sa takbo ng ating usapan, wallet, kinatok dahil may naiwang wallet. Kinatok siya, kinatok yung gate, kinatok yung premises, yung resident dahil may naiwang wallet. So yung wallet na yan, maybe nung isang araw pa yan, so convince sila na may naiwang wallet. Kaya or ang dinig ko ata, Jen, kung hindi ako nagkakamali, ipapanawagan nila na may nawala silang wallet, baka may nakakita. Kasi broadcaster po yung ating kasama si Humalon eh. Baka pwedeng, di ba? Kasi nangyayari po yan sa radio, no? Papanawagan, naiwan sa taxi ang wallet. Baka kung sino ka man, taxi driver ka, nakikinig ka ngayon, di ba? Parang ganon. Ay maaring dalhin mo sa BC double something, mga ganon, ang wallet na ito dahil narito po ang may-ari at nananawagan sa iyo, butihing puso, parang ganon po, no? So nangyayari po yan sa broadcast industry. So yung sinasabi niyo po, yung casing, kung nangyari, naging effective siya dati, pwede pong gamitin yan. Kasi wala pong dahas yun. Bubuksan yung pinto. In as far as bubuksan ng pinto, Jen, magbigay na rin tayo ng ano sa ating mga kababayan. Sa tingin niyo po ba, this can cause panic among the people of Misamis Occidental na to be secured in their homes? Hindi po yung basta-basta papapasok ka na lang po ng di ba? Hihinga mo ng ID. Dahil brazen po eh. Ano pong advice nyo in terms of this? Opo, Ina. Should the residents be worried about their security? Oo. Opo. Sa araw-araw ho kasi natin na gawain, kung tutuusin, lahat naman tayo, it is our matter. Our security matters. Ang ating pagsiguro sa ating safety, sa ating kaligtasan ay ating personal na responsibility. Lalo na po sa ating tahanan. Kasi po, lahat naman po yan, kaya nga tayo naglagay ng gate, naglagay ng pintuan, naglagay po tayo ng bakod, kasi ito po ay, this is a sign of protection. Protection from other intruders who does not belong to our residence. Kaya nga po, kinakatok po tayo bago sila pumasok, doon po sa mga kakilala natin. Basically, kumakatok naman po sila. Just like in that gate. Yan yung nakita natin sa video. Kumakatok po sila. So sa mga kababayan natin, wag nating tantanan. Late Mike Enriquez. Oo nga. Wag nating tantanan at wag tayong manlulumo at wag tayong bibigay sa disiplina na kinakailangan natin sa ating personal na buhay, sa ating personal na gawain sa araw-araw, na siguruhin ang ating kaligtasan. Kasi isang araw, darating sa atin yan, kung hindi natin napaghandaan yan, sigurado, kukunin tayo isang sakuna. Pero sir, meron po bang or can you describe to us ang deployment, let's say, ng security officials in the province sa ngayon? Also, dahil just about less than a month ago nga po, meron ding ambush kay Gov ulit. Kamusta po ba ang deployment ng security officials po dyan? Okay, iaano ko muna doon na ang kapulisan natin sa Miss Oca hindi naman nagpapabaya. They have their routine. Lalo na itong kanilang enhanced managing police operation and the strategies of preventions and control to maintain peace and order in and out of the province. Ngayon, dahil sa pangyayari na ito, na sensationalized because live stream At saka, patid natin sa media yan, in line of duty, pinatay siya. Brutally. No? So, naalarma ang lahat. Kaya,
isang kumbaga basic yan, kumbaga automatic issue, kumbaga automatic action yan sa ating kapulisan na tulungan yung ating troops, yung jurisdictional troops natin para magmatyag at tawag nito, dagdagan ang pagsiguro ng buong kapuluan ng Misamis Occidental, particularly Calamba, para lamang masiguro na ang mga tao hindi mabagabag. Okay, nako. Ako, groups, Jen, groups. Ano po ba yung mga groups na ito? Have you identified groups? Meron po ba ritong insurgency? Meron po ba ritong terrorism activities? Meron po ba ritong, alam niyo na, disgruntled former officials o ano to, mga trained mga ganun, ano? Meron po bang ganun? Jen, could you identify for us yung in terms of profiling these criminals na involved in ambushes, in sensational cases as you mentioned po? When it comes to organized crime group, may mga na-identify ang ating Philippine National Police. I leave it to them, no? I leave it to them on in other forum kung paano nila ito ilalahad. And then on the political side also, wala naman tayong ibang titingnan dito kundi yung mga former political foes. Actually, hindi naman foes. Alam mo naman sa politika, dating magkasama, ngayon naglalaban. So, that is, kumbaga, normal lang na nangyayari yan. Now, when it comes to other disgruntled personalities, that is too personal also. It will only be those people who knows what came with them. Ano ang dumating sa kanila at itong sa incumbent natin. Ang pinagsisikapan lang naman ngayon ko sa incumbent is a good governance. And I hope that good governance, and it is prayed also that good governance will be enough to make or one change. of the biggest factors. To make change. Pero dito nga, sabi nga natin, na kung itong mga grupo na ito, lalo na sa political line at saka doon sa mga disgruntled, if they are really for progress, they are really for change, they will not do this. Pababayaan nila yung incumbent na magtuloy-tuloy, magbe-breakthrough, and then time comes not opportunity na tumakbo na naman sila na rin na magtutuloy ng mga nasimulan ng incumbent. So dapat ganun sana ang magiging ano. Pero ito sa nangyayari na ito, parang hindi ganun ang gusto nitong mga mini-mention natin per se, no? Apo. Na Panggugulo talaga. Oo. Na wala sila doon sa tinatawag natin sa isa sa strategy ng ating mahal na gobernador na magmalinaon, peaceful. So, Diyan, may susunod akong tanong kasi syempre sa mga ating mga takapit nakikinig, no? Misamis Occidental, pag binanggit po yan. Could you, kung meron po kayong personal knowledge or syempre dahil kayo po ay nalilihan din dyan, ito pong pagkatao po ng ating kasamang si Humalon, no? Ito po bang binabroadcast niya at that time was significant? Was it political? Was it public service? Yun po yung isang tanong ko. Idikit po natin ito. Yung mga kababayan po natin sa Misamis, no? Ano po bang wangis ng Misamis Occidental sa mga hindi po nakakaalam? 'Di ba? Are they ano ba ito? Thickly populated ba itong lugar kung saan po inano si Ginoong Humalon? Ito po ba ay ano ba ito? Yung sinasabi niyo pong neighborhood community watch, parang ganyan, no? Meron po ba tayong malasakit sa lugar na yan kung saan makikita po natin na po pwedeng magtulungan on that aspect in itself? O may cultural difference ba ang Misamis Occidental sa ibang lugar para magkaroon po ng ganitong mga klase ng pagpatay treatment po, General? Magandang tanong na yan kasi very challenging yan sa mga Misamis noon, lalo na sa Calamba. Pero ang isa lang sa mga nakikita natin as a person, si Johnny Walker. Si Johnny Walker. Johnny Walker. He is more on public service and at the same time, he actually, he ran for councilor. Natalo lang. Okay. May ganon. Itong mga ito, kung kultura lang ang pinag-uusapan natin, everywhere in the country, may kultura naman talaga.
sayot sa gusto natin, yan talaga ang kagigisnan natin. Even us, tayo mismo. Opo. Meron tayong mga kinagigisnang kultura. Dito naman sa Misamis Occidental, whatever culture is there, sa kanila yun eh. Ako ngayon, dahil nandyan ako ngayon, I am barely 120 days dyan sa sa pag-serve kay Governor. Not much privy to what is going on, but I see it as a Filipino culture pa rin. So it does not really connotes kung ano yung pinagmumulan nitong mga gulo na ito na kailangan magkakaroon ng animosity. Itong kagaya nito kay Johnny Walker. Kung ano man ang lalabas sa investigasyon, doon natin malalaman yan dahil maraming mga speculations na eh. May tatlo daw na anggulo tinitingnan eh. Yes, it's no longer the culture that we are talking about, not even political, parang pumapasok na doon sa personal. Oo eh. So, maraming kwento. Kaya nga ano nga ang sabi ng kataga natin doon sa mga sa mga investigation, dead man tells no tales. No tales eh. Oo eh, sayang. Oo. Ang makakapagkwento lang yan yung nasawi at saka yung mga nagplanong saktan siya. In terms of the governor, Jen, ano pong ginagawa naman ng ating provincial government in terms of augmenting o ano ba ito? Securing. Securing. Actually, pacifying is number one kasi peace and order po talaga is number one in terms of progress. So ito pong nangyayaring ito, bagamat sinasabi nyo nga, you're implying that these might be isolated cases kasi malalayo naman yung mga lugar. Pero it brings an impact, no? May impact din. Kunyari, tourism, may impact din po yan kasi pag nakabalita ng ganyan, lalo na binalita po ng international media, no? Ano pong ginagawa ang augmentation po ng ating provincial government, ng ating local government, ng ating PNP, so to speak, dito po sa area na ito? Just to para pahupain po itong mga sunod-sunod po na nababanggit po ng mga krimen. Sa ngayon, tuloy ang buhay sa Misamis Occidental. Ito lang po dahil talagang ito nagpayanig sa damdamin, sa isipan ng lahat. Hindi lamang sa Misamis Occidental, hindi lang sa Calamba, pati buong Pilipinas tayo. Lalo na sa kapatid natin sa media parlance, internationally, ganun din. So, life continues. Yun nga lang, we have to address this action, this situation para naman hindi natin parang yung ano nito is we have to act on it, we have to address on it this situation dahil obligation natin to obligation natin to take action on the incident that happened. So ang ating lalawigan, mga kababayan natin, lalo na sa Calamba at sa buong Misamis Occidental, tuloy lang po ang buhay. Security measures is being augmented. Business still goes on. Though sabi nga nila, ang economy daw ay tawag nito, naiistorbo. It's just in Calamba in particular. Marami namang insidente na mga nangyayari dyan but still Misamis Occidental survives. So it's just one happening of the day. So all we have to do is just face it, the challenges as we struggle together. In relation lang po dyan sa question po ni Michael, sir, but is there a concern from the local government on how this latest incident could affect the image of the province? Meron po ba kayong concern doon? Alam nyo, Ina, kung image lang ng province, ever since, ito nagmula talaga sa worst, naging better na nga ngayon . Yun nga ang sinasabi ko as I go back yung a while ago. If these people, kung talagang itong mga mga disgruntled sa mini-mention natin. If they really want for progress, so this will not happen.
Mm. So kung sakasakali man na nangyari ito, it is not actually na ang gusto nilang mangyari ay maistorbo or ma-derail yung progress, kundi kung lalabas man na ito ay personal at kanila lang ito, sa kanila lang yon. Kasi alam mo naman ang perpetrators natin, they do not think about what's the impact of what they will be doing. Unless otherwise, this will be a grand tactics. Grand tactics na talagang sasadyaing gagawin yan May macro. para talaga mag-create ng travel advisory, mag-create ng alam mo na, mag-create ng impression kasi may ongoing na mga projects na kailangan na medyo madederail, mga ganun. Naku, yun. Mas malawak na yung connection na yan, Jen, ang binabagay. Oo, Pero ganito, i-contexto po natin, siguro, maaalala nyo po ang video nito, Idil, pakihanda, no? Maaalala nyo po ang video na ito po yung pinaka parang grabe, kasi ito, broadcaster. Pero meron po tayo, governor. Si Governor Waminal po, siya yung governor ng Misamis Occidental. Kung makikita nyo kung maalala nyo yung insidente, may sniper po. Gobernador na po ito. Idil, pakita nga natin saglit at may tatanong ako sa inyo pagkatapos po nito. Idil. Si Idil ba yung nandyan? Ay, walang binigay sa akin. Si Idil, meron tayo ng di ba yung sa ginawa natin dati ng pinost ko. Anyways. 2021? 2021 ba yun? O parang ganon? Anyways, yung sniping po na, kung maalala nyo, meron pong pagtitipon, no? Kasi parang campaign period po 'yon. Tapos merong Christmas party, may tumagos po doon sa parang bintana para po daw kay governor talaga 'yon kasi siya yung nagsasalita, pero ang tinamaan po yung kanyang si Michael, kumakandidatong vice governor at siya po ay unfortunately nasawi. Ito pong ganitong klaseng insidente, brazen din po, no? Kasi yun, mas professional kasi sniper po ito. 'Di ba, malayo parang gano'n. At may tinamaan talaga. Ang tanong ko po, Jen, ito pong mga kaso na nabanggit nyo in the past, yung binanggit nyo yung dating kaguluhan na ngayon humupa na at nagkaroon na ng peace and order. How is the conviction level? O yung parang, ano ba ito? Yung sila ay napapanagot sa batas, naimbestigahan ng mahusay, dumaan sa proseso, na-convict, nahanap, na-aresto, nakulong. Ano po yung ating, ano naman dyan, statistika? Okay, on records, it is on cold case. But na-open yan dahil nag-appeal si Mrs. Gutierrez, our Vice Governor now, si Ma'am Weng Gutierrez. Doon sa Senate hearing, kung maalala ninyo, I think that was August 1. It was stressed there. So, Senator Bato de la Rosa advised and directed the Philippine National Police to reinvestigate. So now the Philippine National Police is on case again with this. So investigation is ongoing. So we just have to wait for the initial result. I mean, we just have to wait for the result as they have reopened it already. So wala pang nakarating sa amin, sa tanggapan ko lalo na tungkol sa resulta ng kanilang pag-reopen. But I was informed that it's already being reinvestigated. Kasi you can be National Police. Ito po, talagang maaari natin sabihin politika ang motibo dahil mga politiko po yung mga nandun. Talagang politika kasi nung nakakausap ko nga si Governor Jan, wala naman po pwede pa na kundi politika o kalaban sa politika dahil ito po ay pagtitipon ng mga politiko. Pero ito po, no, itong nangyari kay Ginoong Humalon, hindi pa rin kami makaget over kasi pag napapas lang po ang kapwa nyo media rito, mahirap talagang tanggapin dahil statistika po rin, no, sa buong mundo, tayo at ang pinaka-delikado na in terms of journalist. Bukod po kay Ginoong Humalon, ang itatanong ko po, meron pa bang ibang local media at ano pong ginagawa natin in protection of the local media there? Kasi baka ito magkaroon po ito ng lagi natin binabanggit, no? Ano yun, Ina? Ano yung effect sa media niyan? Ano yung salitang yan? Chilling. Yan. Chilling effect. Baka po magkaroon ng ganyan. Ako, masyado ata akong hard-hitting. Parang gano'n. So, mag-die down ako. Kasi baka maring isa yan sa motibo. Di ba? Patahimikin ang freedom of the press o ang press. Parang gano'n. Meron po ba kayo nakikita?
Tinan mo, it's the first time live on air. Ibang level Opo, lang eh. pananakot na Ay, yun. kaya nga sinasarado ko na yung pintuan ko rito, baka bigla may pumasok eh. Parang ang hirap ata eh. Madami Oo. naman akong aso, kaya mahihirapan talaga sila, dun pa lang. Pero yun po, Jen, seriously speaking, yung how is the state of media in Misamis Occidental? Are they free? Are they ano ba? Magtuturing niyo na ba na hard hitting ba yung mga journalists dito? And yung binabanggit po ni Ina, yung chilling effect, how has this affected yung broadcast or yung press sa Misamis Occidental? And do you think this should be one of the priorities of our provincial government? Because ang media rin po ang isa sa mga nagbibigay din sa atin ng impormasyon para maging tahimik, progresibo, at maayos ang ating komunidad, Jen. Okay, Mike, bago ko sagutin yan. 10 years back, what we are, who we are 10 years back. Yan. So, 2023 ngayon, 2013. Yan, balik tayo At doon. sa babalikan pa natin, kung titingnan natin, marami na rin pangyayari na napaslang ang ating mga kapatid sa media. Yan nga. And its effect, pareho lang, pare-pareho, classic, very classic. Pabalik-balik na lang ito. Pabalik-balik na lang itong mga pangyayari na ito na every time there is an incident like this, the effect is the same. The effect is the same. Ang sa akin lang naman ngayon, dahil kung titingnan natin dito sa MISOC in particular, Calamba in particular pala, Johnny Walker is not that offensive. He's so, kumbaga, wala naman siyang pinitira kung sino man. It's that he is the supporter of the present administration. Doon sa mga kapatid natin sa media, yung tinatawag nga natin na epekto sa kanila, ano yan? Mga kapatid, sabi ko mga kapatid, anyone can be a target, not only people in the media. Yun nga sunod-sunod nga dyan sa Calamba. Nagkataon lang na ang isa sa mga naging target ay member of the media, si Johnny Walker. Yung bahay ni Mayor June Villanueva at saka si engineer. Ito ay puro mga maka-administrasyon ito. No? Nalilink yan. Inililink nila yan. Kung ito ay part ng tactics, it will be revealed in the region. Now, dito sa tinatawag na chilling, dito sa atin sa mga media natin, marami ng pangyayari. In the past, ganun pa rin. Yung mga kasamahan natin, that's why meron tayong tinatawag na request for security because of the fear. Alam naman natin mga kapatid, lalo na doon sa mga apektado, alam naman natin kung tayo ay isang kandidato or eligible tayo na target nitong mga nagnanais na sirain tayo. Kung sa English pa, they will get rid out of us physically. Yun nga, sabi ko nga, magpakapanatag tayo at lagi tayong mag-iingat. And then we know what we have done, what we have stated. Alam natin kung ano yung mga nababanggit natin at sino yung mga posible. Kung ano yung mga posibleng mangyayari sa ating mga nabitawang mga statement or yung mga nasuportahan natin, nagawa natin. Dahil ito ay bigla na lang darating sa atin nang hindi natin. Okay. No, I'm good. Okay, Michael. I just have one more kay Gov. Na inaadbisuhan po ba siya ngayon to maybe restrict his movement dahil nga alam naman natin parang naging suki siya sa mga ambush. Is he being advised to limit his movements? Ang governor natin napakasipag po. Ang totoo lang, sumusurrender nga kami dahil he's really going to the grassroots, indoctrinating our leaders on how we will be able to have this good governance that will be emanating from the grassroots. But yun nga, yung pangyayari na yun noong October 15, na taon pa after his birthday. After noon na makipag-usap siya sa kanyang mga leaders, actually it's all puro mga barangay chairmans ang kanyang mga dinodoktrinahan kung paano ipatatakbuhin
ang mga kanyang ano. It's more on education ang ginagawa niya. And then suddenly, with all these labors na ginagawa niya of good intention for good governance, isang pagsabog sa kanyang harapan ang nangyari. So, normal lang na tao ang ating gobernador. Siyempre, natatakot din. At sa ngayon, nalulungkot actually siya. He is so downhearted. He needs the help of our chief executive, lalo ng ating presidente. And he is exerting effort really to reach out to him na tulungan siya dahil wala naman siyang ibang hangad kundi para sa kapakanan ng Misamis Occidental. For his security, you mean, sir? Tulong Ano po po? saan? Tulong po ang For his nahihingi security, yes. for his So, security. kasi, Okay. ang intervention po ng ating chief executive is really kumbaga, yun na ang pinakadulo na kasi hindi natin alam sino kung makalaban sa atin, gumagawa naman tayo na mabuti. Okay. That is how we see it. I don't know on how others see it. That is Ako, ang huling tanong ko sa inyo, Jen, is ito. Tuwing may usapin, kasi alam ko naman malapit sa inyo ang media dahil once in your life, talagang kayo nag-head ng PIO po, ng PNP. It's been a long time. It's been a long time. Tuwing may usapin po ng ganito, ng pagbatay ng media, nabubuhay ang mga usapin na armasan ang media. No? Kapag may napapatay tayong MMDA, armasan ang MMDA. Armasan. Do you think this holds still a logical option that media should get some form of personal protection? Siguro isa-sanction po ng ating gobernador? Or would this just, aggravate the situation kung marami na po tayo may armas? Kasi tuwing may gun ban, ang reklamo nga ng ating taong bayan, pag gun ban, yung mga lehitimo, responsible gun owners po, ang bawal magdala ng baril. Pero wala naman pong ban doon sa mga siraulong kawatan na magdadala ng baril kasi talagang illegal po ang kanilang baril. No? Wala naman lisensya yan para pag nag-ambush ako, may lisensya yung baril ko. Pag nahuli ako, makikilala pa kung sino ako. Yung mga ganun po usapin. Pangalawa po, ito po, yung binabanggit nga po ni Ina, no? Do you see an augmentation, really, of PNP protection? Di ba meron kasi tayong ganyan sa PNP, yung PNP Protection Unit, na pwede sila mag-request for the meantime, for those who are really, hard-hitting o ano man, or at least have some patrols sa areas ng mga radio stations, yung mga identified na bahay. Ano po yung pwede sa ganito, Jen, na maaari nating ma-suggest, no? Just to, para makatulong din po sa paghupa ng atensyon po dyan sa Misamis Occidental. Nako, napakadaling niyan. Actually, napakasimple ng sige po. Yan, ganda. Oh. Pagdating po dito sa tinatawag na self-protection, armasan ng media. Eto Wala lang babanggitin. Every time na sumasali po ako ng ating competition, alam mo na, ang dami magagaling bumaril ng mga media man. Apo. Dami magagaling. I mean, kung dyan lang sa skills na yan, wala akong masasabi dito sa mga media man. In fact, meron silang may mga sarili silang category. Category. Kung armas lang, I understand that most of you already have it. Pero yun nga lang, wala talagang gustong pamarehas, lalo na doon sa mga binabanggit mo na kahit gun ban, meron pang gustong pumuslit. Ay, maraming tayo, pumaparehas tayo, pero sila, hindi sila pumaparehas. Okay. Now, with the PNP protection, meron na itong agreement between the Philippine National Police and the media, whatever, i-revisit nyo lang with the Chief PNP. I-revisit nyo lang kasi na-address na rin ito siguro pwede na rin kung medyo nakakalimutan na or na medyo nasiset aside na, pwede namang i-revisit ito on how you will be able to request. And then at the same time, doon naman sa tinatawag na patrolya, yan. Our territorial police is not actually stopping from going around,
this is on the enhanced managing police operation, but you need to see also on how they move and how they operate kasi meron silang mga kanya-kanyang strategies na ina-apply. For example, we have the Oplan Sita, one time, big time, yung tinatawag nating yung checkpoints, yung ganon, and then roving. So, kindly, pwede nyo namang bisitahin ito sa ating mga jurisdictional police station on how things are being done when it comes to this strategy. Enhanced managing police operation is actually for purposes talaga ng yung tinatawag nating the number 2 item of the PNP mission statement. It is preventing and controlling crimes in maintenance of peace and order. So ito yun. So, I hope I have answered the question. I mean, regarding this. Yun na. No, para sa ating public service, yan. Yung what are you talking about? Ipakita po natin yung composite sketch kasi lamang tayo po ay nagpapakita. Ito po yung composite sketch niya. Yung pong nasa kanan, hindi nasa kaliwa, baka nalilito kayo dahil para magkawangis eh. Yung po yung ating suspect na sinasabi na person of interest, yan nasa kanan po, na hawak po ng litrato ng isang polis. Yan po yung isa sa mga suspect na hinahanap. Kung may nahahanap po kayo na kawangis niyan, o bigla na lang papasok sa bahay nyo, gustong tumira, o ano man, ano ba ito, Jen? May kaduda-dudang galawan. Yan. Pwede po tayo, ang number 1 po kasi talagang proteksyon natin ay ang ating taong bayan. Yung community relations po, no? Jen, if I'm not mistaken, ito yung lagi sinasabi nyo dati, no? Yung pagmamatsyag, hindi lang yan trabaho ng polis, eh. Trabaho po yan ng bawat isa sa atin, no? Kung may nakikita tayong kahina-hinala, pwede po tayo, hindi yung kaparaningan, eh. Alam naman natin, pwede natin i-report sa polis at ipa-check po yan. Dahil ang Citizens Watch o pagbabantay ng inyong neighborhood, number 1 po yan sa buong mundo na kinakailangan. Magkaroon po kayo ng malasakit sa inyong mga kapitbahay. Tama po ba, Jen? Correct. Pwede ka na magpulis. Ay, nako. Nai-imagine ko yan. Okay. Michael, are you good? Okay na ako. Okay na ako. Jen, hindi ka namin papalampasin dito. Kasi kung napanood mo yung programa, meron ganito sa huli talaga. Ito, pero fun lang ito. Paliwanag mo, Ina. Meron, kung nakita nyo po dun sa aming intro, meron po kaming tinatawag na ratatat segment. Ginagawa po namin yan bago namin kayo pakawalan dito sa programa before we end the show. Light, fun, mabilisang tanungan at sagutan lang po ito before we say bye-bye. Okay? Jen, sigurado na. Ito po nang magbigay ng statement para sa atin. Mamaya po pagkatapos po ng ratatat. Bigyan ka namin ng pagkakataon pa dyan. Pero ito, pag light muna ito, Jen, ha? Ito ay nakakapagpabata ito sa ating mga guest. Magsisimula po tayo dahil mukha tayong mga millennial lahat dito. Pag tinanong namin kayo ng handa na ba you, kapag sumagot ka ng handa na me, doon na tayo magsisimula. No? So, tanongin na natin ang spokesperson sa Misamis Occidental sa isyung ito na mga pagpaslang, Police Brigadier General Ismael Yu. Handa na ba you? Handa na ba you? Handa na me. Yan. Ratatak! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Okay, una po, sir, ay pili na. Pipili lang kayo ng isa sa aking mga sasabihin. Okay, una po, serve or protect? Serve. Okay, sunod, pili na. Peace or order? Order. Sacrifice or survival? Survival. Okay, planning or implementing? Planning. Prevention or intervention? Prevention. Augmentation of forces or force multipliers? Force multipliers. Okay. At huli po sa pili na, it's leadership or stewardship? Stewardship. Yan. Seryoso si Jen. Ito naman, ako naman. Ito naman, maganda itong segment na to. Charot o true lalo? Ayan ha. Ang charot, Jen, hindi totoo. Okay? Ang true lalo, totoo. Ang true lalo, yan dalawa lang isasagot mo sa akin ha. Unang tanong, General! Charot ba o true lalo? Sang-ayon ka ba
na nakakaapekto sa progreso ng isang bansa ang usapin ng kaayusan at kapayapaan. True lalo. True lalo. Dapat ba hindi inaasa sa kapulisan ang seguridad at kailangan mapagbatsyag din ang taong bayan? True lalo. Nako, ilang beses na nakaligtas sa ambush si Governor Waminal. Naniniwala ka ba na siya ay mayroong agimat? Charot. Charot. Ito, Jen, sagutin mo to ng matino, ha? Police General Ismael Yu, charot ba o true lalo? Sa kasabihan, naniniwala ka ba na ang pulis matalas at matulis? Mag-imbestiga. Thank you, Jen. Tatak! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan. Yan. Thank you, sir. Ito po ang inyong pagkakataon. Yan. Mga misamis nun, Taga-Luzon, Visayas at Mindanao na rin. Ano po ang mensahe po natin dyan? To our province mate, in behalf of the Governor Attorney Henry S. Waminal, magpatuloy lang po tayo, magpadayon ta. Ito pong nangyayari sa atin ay hamon ito sa atin. Hindi po ito magpapatigil sa ating pagprogreso. Mananatili po tayong mapanatag, magpakatatag po tayo, magpakatibay po tayo. Kaya ulitin ko ulit, misamis nun, magpuyong malinawon, magmalambuon o magmalipayon. So in behalf of the Governor, maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy lang po tayo. Huwag po tayo. Padayon. Magpatuloy. Padayon lang tayo. Padayon lang ta. Oo. Salamat po. Ang pinakamatulis na general na kilala ko. Ismael Yu. Thank you, Jen. Salamat po. Saludo. Thank you. Okay. Thank you po. Okay, yan po. Police, retired Police Siya General yung, Ismael 2020 ata yung naging PIO chief siya. Siya yung spokesperson ng PNP. Nakita ko nga nung I was researching, naging spokesperson pala siya. Naging spokesperson talaga siya. PNP. Okay, ngayon po ay siya po ang tagapagsalita. Ngayon ay siya ay tagapagsalita ni Governor Henry Waminal. Ganun ba sabihin ng apelido? Sorry. Waminal. Okay, sa issue yan ng peace and order sa Misamis Occidental. Ang ating pungkuda ngayong umaga ay English po. English. Lies o kasinungalingan are the freedom of speech of the devil. Yan. Okay, that is it for our week. We close kamusta ang birthday, girl? Kamusta ang celebration nyo kahapon ni Joseph? Wala. Binit ka ba? Celebrate. May work pa kasi siya. Nako, naglalabas nga dito ng mga litrato mo nung ikaw ay, naglalabas siya ng litrato nung ikaw ay dalaga pa. Naku, talaga naman. Maalindog ang... Sinusundan yung mga post ng asawa ko. Grabe, ako yung fan na ni Joseph. Maalindog ang andulong. Tumutula yun, no? Tumutula ba? Ang galing nga no? Parang napaka-sweet Salamat po sa ating mga... Ikaw mahilig Salamat po sa ating mga listeners and watchers. Sila Jean Tiaba, Jimmy Kabutotan na naman. Yan, si Richard Eliazar. Lahat po kayo. Ina-expect po niya yung Monday, no? Yes, sa Monday so we'll see you again next sa Monday na. Okay, tapos na po kami for this week. We'll be back with our Monday Suki, ang paborito na yung si former Secretary Ronald Llamas. Inaabangan pati ng mga vlogger ang kanyang mga sasabihin sa atin sa Lunes. Until then, happy weekend to you guys. Ako po si Ina Andolong. Michael Fatin, manatiling ligtas. Bye! Handa na ba you? Handa na mi. Ano? Handa na mi? Handa na mi. BBM or Pacman? Pacman. Epal o bida-bida na miyembro ng gabinete. Kung may susuportahan o i-endorso man si Pangulong Duterte sa pagkapangulo, anong letra kaya ang meron sa kanyang pangalan? Cellphone. Face mask. Alcohol. May one and only. Yan! Ang aking mga kaibigan ngayon mga millennial. Maraming mga nega gusto ko ipa-deport sa ibang planeta. Day after day, I must face a world of strangers.
ang bandila ng Pilipinas sabay-sabay taas. It will take a strong man. Alright! Pwede bang tumayo para ipakita kung anong suot mong pang-ibaba? Ang basketball. Pakita mo, dadamayan kita kasi naka-shorts din. I was expecting harder questions like love life. Oh, Michael, ito pinakakatakutan ko na programa niya. Diba, it's always nice to see yung lighter side ng mga ini-interview natin. It's been a wonderful experience tong pag-guest ko sa inyong show. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Matanggal na stress. Maraming salamat, lalo na sa Ratatat. Ratatat! Ratsadang tanong, tapatan at tarang, tahan.